So sa ating huling pag-aaral mga kapatid, tinalakay po natin ang apat na titulo na ibinibigay po sa church. Unang-una, tayo po ay itinuring mga holy nation. Yan ang sinasabi po ni Pedro patungkol po sa atin. We are a holy nation. Pangalawa, tinawag po tayo a royal priesthood. Tayo po ay mga pare sa harapan po ng Diyos. At ang function at layunin po ng isang pare, of course, is to mediate the Word of God sa mga tao sa labas. At yung pangatlo, kung itataas po natin ang basa sa talata 9, hindi lang po tayo itinuring mga maharlikang pare, pati na rin mga mamamayan ng Diyos. God's special possession. At pinili tayo ng Diyos na maging Kanya. So ayon po sa apat na titulo na ibinigay sa atin ng Biblia, the church ay hindi building. Lagi po natin yung tatandaan. The church is a living organism, a living organization na binuhay po ng Diyos mula sa mga patay at binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. At dahil po dito, we are called, number one, a chosen people. Tinawag po tayo a royal priesthood. Thirdly, a holy nation. At pang-apat, God's special possession. At ano po ang function ng church bilang yung apat na titulo na ibinigay ho sa atin? Well, sabi nga po sa talatang 9, siya ang tumawag sa inyo. Bakit po? Upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. So ang purpose pala kung bakit po tayo tinawag ng Diyos to be a holy nation, a royal priesthood, God's special possession, God's people that He has chosen, para maipahayag sa buong mundo ang mga kabutihan na ipinaranas po sa atin ng Panginoon. Dahil kung natatandaan po natin, kapag ang isang tao ay hindi parte ng royal priesthood, hindi po siya parte ng chosen nation ng Diyos, hindi rin po siya parte ng kinatawan ni Kristo, ano ho ang mangyayari sa kanila? Well, itaas po natin ang basa sa talatang 8. Ang batong ito ay naging katitisuran sa mga tao at nakakapagpadapa sa kanila. Natitisod sila dahil ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. Ganoon ang nakatalaga para sa kanila. So yung mga hindi susunod kay Kristo, sila po ay dudurugin ng buhay na bato. Tayo ay hindi po tayo dudurugin ng buhay na bato na walang iba kundi si Kristo dahil we are a chosen people. We are a royal priesthood. Tayo po is a holy nation. Ngayon, pagdating po natin dito sa talatang 11, this is very, very important kasi makikita po natin that bagamat 2 verses lamang ho ito mga kapatid, pero pagkatapos na ipaliwanag po ni Pedro kung ano po tayo sa harapan po ng Diyos bilang holy nation, royal priesthood, special possession, a chosen people. The next question is this: bilang mga holy nation ng Diyos, ano po ba dapat ang maging pamumuhay ng isang royal priesthood? Ano po ang dapat maging pamumuhay ng isang mga pinili ng Diyos? So ngayon, diyan po papasok ang talatang 11 at 12. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, beloved, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito. Dear friends or beloved, I urge you as foreigners and exiles. Now, again, nakikita po natin dito, kahit noon pa, yung salitang foreigners and exiles, mga dayuhan. Okay? Naninirahan lamang po tayo dito sa mundo. At ang rason kung bakit po ang church ay itinuring po mga foreigners o mga dayuhan, mga estranghero dahil ang mundong ito is not our permanent home. This is not our true home. Madalas po natin makikita po sa Biblia na ng ating Panginoon Jesucristo, lagi niya binabanggit, huwag tayong mag-iipon ng anumang kayamanan dito sa mundo. Why? Because this is not our home. Kahit nga po si Apostle John, madalas din niya po sinasabi, do not love the world, neither the things that are in the world.
Why? Because all that we know that is in the world, sabi ng Biblia, one day ay papanaw. One day mawawala ho yan. So bilang mga pinili ng Diyos, hindi lang po tayo pinili lamang ng Diyos, pero in the point of view ng Diyos para sa atin in the world, tayo po ay mga dayuhan, mga estranghero. We are foreigners. We are exiles. We are strangers. Why? Dahil parte po tayo ng kaharian ng Diyos habang ang lahat na nasa mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Now, it's interesting kasi hindi lang po ito the first time binanggit ni Pedro yung salitang foreigners and exiles. Kung babalikan po natin ang chapter 1, tignan niyo po yung nakalagay dito sa talatang 1. Chapter 1, beginning at verse 1. Tignan niyo po nakalagay dito. Mula kay Pedro, na apostol ni Jesucristo, mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontos, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles, so nakita ho natin, scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So sa simula pa lang po ng unang Pedro sa kanyang liham, ipinapaliwanag na po niya that yung mga nagsipangalat na ito na mga pinili ng Diyos, mga dayuhan, mga estranghero sila. They are to treat themselves not as citizens ng mundo, but as citizens of Christ, pero mga dayuhan at estranghero naman pagdating sa mga bagay dito po sa mundo. Ngayon, kung ibababa po natin na basa sa talatang 17, verse 17, sabi po dito, inulit na naman, 17, walang pinapaboran ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama, kapag nananalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners, here in reverent fear. So again, inulit po ng ilang beses sa chapter 1 verse 1, tinawag po sila foreigners, exiles. Pagdating po sa talatang 17, inulit na naman, habang naninirahan po tayo dito sa mundo, live as exiles, live as foreigners here in the world. Now, yan ang nakikita po natin sa talatang 12. Pero notice, bago po dumating po yung dalawang titulo na foreigners and exiles, ito yung sinabi ni Pedro, I urge you. I urge you. Now, tuwing ginagamit itong salita na I urge you, usually it's always a reference to the church. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Roma Kapitulo 12. Roma, Kapitulo 12, talatang 1, tuwing ginagamit po ng mga apostol ang salitang urge or plead, ito po ay lagi nakatuon sa mga mananampalataya. Roma 12, talatang 1. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang iyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. In English, look at this. Therefore, I urge you. O sa ibang salin, I beseech you. I plead with you. Dito, I urge you, brothers and sisters. And then, naulit na naman po ito sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4. Efeso, Kapitulo 4, talatang 1. Ephesians chapter 4, beginning at verse 1. Tignan niyo po yung nakalagay dito, Efeso 4:1.
Bilang isang bilanggo, dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Or in English, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So, mag-rewind muna ho tayo. Sa Roma, sinabi po ng isang apostol, I urge you na gawin po ang alin? Na ihandog ang iyong mga sarili bilang mga buhay na handog. Pangalawa, sinabi po ni Pablo, I urge you na gawin naman po ang anong bagay? I urge you to live a life worthy of the calling that you have received. So kung sa Roma, nakikiusap pa o sa inyo na ibigay ninyo ang iyong mga sarili bilang buhay na handog, pagdating sa Efeso 4, nakikiusap pa o sa inyo, I beseech you, I urge you, na mamuhay kayo in the calling in what you have received. Pagdating naman dito sa Pilipos, Kapitulo 4, nabanggit na naman yung salitang urge, pero ginamit the word plead. Philippians chapter 4, beginning at verse 2. Philippians chapter 4, verse 2. Sabi po dito, nakikiusap po kina Euodia at Syntyche na magkasundo na sila bilang magkapatid sa Panginoon. I plead or I urge with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. So, itong salita, I urge you, ay nagmula po sa wikang Griego na parakalo. Parakalo. At ang ibig sabihin po ng parakalo is, tulad po sa Tagalog, nakikiusap. There's a desperation, there's a pleading, na talagang desperado. Now, tuwing ginagamit po ng mga apostol ang salitang parakalo or I urge, nakikita ho natin kapag ginamit ito ni Pablo sa Roma, I urge you, ibigay mo na ang iyong buong buhay sa Diyos. Sa Ephesians, kapag ginamit po ni Pablo yung parakalo, I urge you na magkaisa. In Philippians, magkabati na kayo. So every time binabanggit po ng mga apostol ang salitang I urge you or parakalo, lagi po ito nakatuon palagi sa iglesia. Lagi may kasunod na utos ho yan. Pero pagdating ho dito, kung sa Roma may I urge, kung sa Efeso may I urge, kung may I urge sa Philippians, ano po ang purpose po ni Pedro kung bakit niya sinabi, I urge you dito? Well, sabi po ng Biblia, Beloved, I urge you bilang mga estranghero at dayuhan to abstain from fleshly desires. Ito po ang unang utos ng talatang 11. There are two commandments in verses 11 and 12. The first commandment is to abstain from fleshly desires. So, ulitin ko ho. Kung si Pablo, sinabi niya sa mga taga-Roma, nakikiusap pa ko sa inyo na ibigay ninyo ang iyong mga sarili bilang mga buhay na handog. At sa Efeso, mamuhay kayo na karapat-dapat. At sa Pilipos, magkasundo na kayo. Pagdating naman kay Pedro, kapag ginamit yung salitang parakalo or I urge you, nakikiusap pa ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga makamundong bagay, which in this case, yung mga kahinaan sa ating mga laman. Abstain, I urge, nakikiusap, I am desperate, I plead with you. Abstain from fleshly desires. Now, sa Biblia, tuwing ginagamit po yung salitang flesh, minsan yung salitang flesh po ay tumutukoy in many ways, in different meanings. Halimbawa ho, ang flesh could refer po sa ating physical na katawan. Minsan, ang flesh po ay tumutukoy sa ating mga masasamang nais. And most of the time, flesh is katumbas ng salitang kasalanan or sinful nature.
So dito, it is quite clear kung alin po sa mga paggamit po ng salitang flesh ang tinutukoy po dito. Kapag sinabi po ng Biblia, abstain from fleshly desires, ang tinutukoy po dito ay walang iba kung hindi yung mga natitirang kahinaan sa ating makasalanan na pagkatao. So ano po yung mga natitirang kahinaan sa ating makasalanan na pagkatao? Well, ang isang halimbawa ay makikita po sa Galatia 5. Kung ating po titignan sa Galatia, Kapitulo 5, talatang 19. Galatia, Kapitulo 5, talatang 19. Ito po yung general overview ng mga kahinaan o gawain sa laman. Verse 19, sa Galatia 5:19. Tignan niyo po nakalagay. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Number 1, sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan, binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko ng ngayon. Noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, dito, pinapaliwanag po ni Pablo kung ano po yung fleshly desires that most likely tinutukoy po ni Pedro. Napakarami. Now, it is interesting kasi kapag ginamit po yung salitang desires in the New Testament, yung original na salita po na yan na desires, usually, konektado po ito lagi sa sexual immorality. Pero it is not to say, yun lang ang desire ng laman. Kitang-kita na ho natin sa aklat ng Galatia, pagkapuot, pagkainggit, lahat po yan ay parte ng nais ng ating masamang at makasalanan na pagkatao. Sa gayon, para kay Pedro, bilang mga pinili ng Diyos, bilang mga maharlikang pare, bilang mga dayuhan at estranghero, the first commandment na binibigay sa atin in chapter 2 is to abstain from fleshly desires. Now, the word abstain is a very important word. Kasi hindi sinabi po ni Pedro, makipagdigmaan ka. Hindi niya sinabi, harapin mo ang iyong kahinaan at makipagboxing ka sa kahinaan mo. Pero ang sinabi niya, abstain. The word abstain, kung isasalin po yan sa Tagalog, iwasan, layuan. Na bakit hindi na lang po sinabi ni Pedro, harapin mo. Dahil tuwing hinaharap natin ang ating mga kasalanan, tayo ang palaging bumabaksak. Hindi natin kayang harapin ang ating mga kahinaan. Dahil tayo po, kapag hinarap natin ang ating mga kahinaan, sigurado tayo yung matutukso eh. Kaya madalas na makikita po natin ang bawat lingkod ng Diyos, kapag sila po ay nakakaranas ng tukso, ang magandang halimbawa po dito na nag-abstain ay si Jose. Nung tinukso po si Jose, sabi ng Biblia, hindi siya nakipaglaban. Ang sabi ng Biblia, he fled. Tumakbo siya. Ito rin ang inutos po ni Pablo kay Timothy. Flee youthful lusts. Abstain. Yan din ang sinabi ni Kristo. Kung ang iyong mata, kung ang iyong kamay ang magiging dahilan ng iyong pagkakasala, bunutin mo, putulin mo, dukutin mo. So there are words of abstaining, running, fleeing. Matter of fact, ang paglayo, ang pag-abstain, ang pag-iwas sa mga kahinaan po na yan is another way of saying you are submitting yourself to God. Did you know that, mga kapatid? Kapag tayo po ay natutukso or may nararamdaman po tayo na alam natin, man,
babaksak ako. I need your help, O God. The moment nagpasako po tayo sa salita ng Diyos, nag-a-abstain na tayo nun. Kapag sinusunod natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos, yung umiiwas ka, nagpapasakop ka sa Kanya, nagpapakumbaba ka sa Diyos, nananalain ka na, you are abstaining. Yun ang ibig sabihin po nun. So, nakita ho natin sa Galatia kung ano po yung mga kahinaan na yon. Pero to abstain is the first command na inutos po ni Peter in verse 11. Now, sabi po dito, abstain from fleshly desires. Bakit? Ano po ba ang mangyayari kung hindi natin iiwasan yung mga nagpapabagsak ho sa atin? Well, ano po sabi dito? Which wage war with your souls. So ano po ba ang ginagawa ng fleshly desires? Pinapabaksak niya ang ating pagkatao. Now, yung souls na binabanggit po dito ay katumbas po ng salitang buong pagkatao. Yun ang ibig sabihin po ng souls dito. Hindi po ito tumutukoy na, okay, sa spirit, soul, katawan. Hindi ho. Ang ibig sabihin po ng soul dito ay walang iba kundi ang buong pagkatao natin. Now, ano po ang itsura ng nakikipagdigmaan or there is a war that's going on in the soul? Kasi may dalawang influence ho mga kapatid eh. Yung impluensya ng banal na espiritu at ang impluensya ng ating makasalanan na pagkatao. So ano po ang itsura nun kapag yung dalawang force na yan ay nakikipagdigmaan within our own soul, sa ating pagkatao? Anong itsura ho nun? Well, basahin po natin ang Roma, Kapitulo 7. Romans chapter 7. Tignan po natin how that looks like in the life of the Christian when there is war going on sa kanyang pagkatao. So dito po tayo sa talatang 15. Roma 7, talatang 15. Tignan niyo po how this looks like. Sabi po ni Pablo, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. At kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama, ibig sabihin nito'y sumasang-ayon ako na tama nga ang sinasabi ng kautusan. Kaya hindi talaga ako gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ba ng ayaw kong gawin, hindi na ako talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Now, gusto ko lamang po ipaliwanag. Paul is not saying exempted na siya sa kanyang mga nagawa masama. Matter of fact, ang ibig sabihin po ni Pablo dito, hindi ako yung gumagawa, kundi yung kalikasan ko na masama ang kumikilos sa akin ang gumagawa. What he's saying here is, dahil sa kahinaan ng kanyang makasalanan na pagkatao, wala siyang lakas apart from Christ na magtagumpay laban sa mga tukso that is within his nature. Okay? Pero, kitang-kita ho natin dito kung ano pong itsura ng waging war in the soul. Yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya magawa. At yung mga bagay na ayaw niyang gawin, yun ang nagagawa niya. So yun ang ibig sabihin din po ni Pedro dito. Ngayon na tayo po ay mga Kristiyano, and we have victory through Christ, ito po yung itsura ng victory po na yan. Abstain. Yun ang inuutos sa atin po ng Biblia is to abstain. Bakit po? Dahil if we do not abstain, yan po ay magiging mas magulo in our inner being kapag hindi natin nilayuan. Tayo po yung mahihirapan. Kaya minsan mga kapatid, you will notice this in your own life.
How do you know that there is war going on in your soul? Well, you will have two thoughts. Should I pray today or should I not? Should I read my Bible today or should I not? Nagkakaroon na ng warfare in your body. O minsan, dadalo ba ako o hindi na? Nagkakaroon ng digmaan. When these questions are fighting against each other, mga kapatid, natutupad yung sinasabi, there's war taking place in your soul. Kasi kung tatanungin natin ang banal na Espiritu, alam na natin ang sagot ng Espiritu Santo eh. Yes! Magbasa ka, makipag-ugnayan ka, umaten ka. Pero sino kaya ang nagbibigay sa atin ng doubts of not wanting to go, of not wanting to read, of not wanting to pray? Yun yung binabanggit po ng Biblia, fleshly desires which wage war against your souls. So yan yung humahatak sa atin, palayo sa Diyos, na kailangan po natin iwasan. Bakit po? Dahil nakikiusap eh. Kung naniniwala po tayo na ang banal na Espiritu ang kumakausap kay Pedro habang sinusulat po niya ang liham na ito, it is not Peter who's pleading, but the Holy Spirit. It is the Spirit of God who is pleading with the church, abstain from fleshly desires. Pero hindi lang po natatapos diyan. Yan po yung unang utos. Ano naman po yung ikalawang utos? Ito po yung ikalawa. Conduct yourselves by maintaining excellence. Nang ibig sabihin, mamuhay tayo ng maingat. Conduct yourselves by maintaining excellence. Ngayon, anong ibig sabihin po nun? Mamuhay tayo ng maingat. Bakit po? Dahil may mga nanonood ho sa atin. Bakit kailangang ingatan ho natin ang ating patotoo bilang Kristiyano? So that those who speak ill of you, yung mga nagsasalita laban sa mga Kristiyano, yung paratang po nila is at mga gumagawa daw tayo ng kasamaan, evildoers, kapag iningatan po natin ang ating patotoo bilang Kristiyano, makikita po nila ang kabutihan or the good works na binibigay sa atin ng Diyos at pararangalan po nila ang Panginoon balang araw. So, dito muna ho tayo sa verse 12. Conduct yourselves by maintaining excellence. Ito po ay katumbas ng mga salitang, ingatan ninyo ang iyong pamumuhay. Yun ang ibig sabihin po niyan. So kung yung unang utos is, layuan ninyo ang lahat ng mga fleshly desires that war against your soul, you want to ask the question, bakit nga ba sinasabi ni Pedro na kailangan natin iwasan yung mga kahinaan? Dahil it prepares you dun sa ikalawang utos, dahil may mga nanonood. Kapag yung mga kahinaan natin, mga kapatid, ay hindi natin ibinigay sa Diyos, hindi lang po ang church ang maapektuhan, pati na rin po yung mga taong nakakita ho sa atin. They will also be affected. Kapag hindi natin hiningi sa Diyos na kontrolin ang ating pagiging mainitin na ulo, or yung ating mga dila, or yung ating kinikilos na maari nakakatisod sa mga tao sa labas, maapektuhan po yung mga taong nakakita ho sa atin. Maapektuhan ho sila. So when the Bible says, conduct yourselves by maintaining excellence, this is another way of saying, mga kapatid, ingatan natin ang ating patotoo bilang mga Kristiyano. Now, makikita ho natin mamaya sa mga ilang teksto sa Bagong Tipan kung bakit napaka-importante na maingatan po ang ating patotoo bilang mga Kristiyano. And why it is commanded in Scripture that ang dapat ho natin maipakita sa labas ay yung liwanag at asin na nagmumula po kay Kristo. Halimbawa, sa Mateo Kapitulo 5, kung ating po titignan, Matthew chapter 5.
Matthew chapter 5, beginning at verse 13. Mateo 5, talatang 13 hanggang 16. Mateo 5, 13, 16. Tignan nyo ha. Kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang kaya itinatapo na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang tao nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang iyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang iyong amang nasa langit. Teka lang ho, yan din yung sinabi ni Pedro eh. Sabi niya, conduct yourselves, mamuhay tayo ng maingat para yung mga nagsasalita laban sa atin na nagbibigay na paratang na tayo po daw ay gumagawa ng kasamaan, ay makikita nila yung kabutihan na ginagawa ng Diyos sa atin at pararangalan po nila ang Diyos. Kinuha pala ni Pedro yung ganyang klaseng aral mula kay Kristo. And it's interesting kasi, yung sinabi ni Kristo dito sa verse 16, hindi po ito payo eh. Utos po ito. Tignan niyo po yung utos. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. So tignan niyo po yung utos. Pagliwanagin ninyo ang iyong ilaw sa mga tao. Now, there has been some question, ano po ang ibig sabihin ng ilaw na binabanggit po dito? Ang ilaw po ba na ito ay tumutukoy na lagi kang nakangiti? Or we could say, lagi ka nanlilibre, gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapitbahay? Now, sa isang banda mga kapatid, bahagi po yun. Bahagi. Pero hindi yun talaga ang ibig sabihin po ng pagliwanagan ninyo ang iyong mga ilaw. Ang ibig sabihin na let your light shine is, number one, yung inuutos po sa atin ni Kristo, binibigay mo yun sa mundo. So, ang isa of showing your light is, kapag kasamaan ang ginagawa ng mundo, ipapakita mo sa kanila yung righteousness ng Panginoon. Kasi ang iniisip po ng ilan is that kapag you show your light to people, that means hindi ka na magre-rebuke, hindi mo na ihahayag ang kasalanan, hindi mo na sasabihin ang katotohanan kasi baka matisod yung mga tao. You have to show your light. Pero ang ibig sabihin ng showing your light in the Gospels, ihahayag mo yung katotohanan. Masaktan man, iwasan ka, pinapakita mo yung liwanag. Yun ang ibig sabihin ho noon. Those are the good works na binabanggit po ni Kristo. Yung sinasabi mo ng hayagan ang katotohanan sa isang mahinahon na paraan para mabuksan sila. Di ba minsan naririnig natin, naku, huwag mo sabihin niya ng derechahan, baka layuan ka niyan. Show your light. Hindi ho. Ang ibig sabihin ng showing your light is, sinasabi mo yung katotohanan, pinapamuhay mo yung katotohanan, at kapag ikaw ay iniwasan, that's not your fault. Kasi you are showing the works of your Father. Okay? Now, it's interesting kasi, hindi lang po natapos diyan. Ibaba po natin ang basa dito po sa talatang 43. Bahagi po ito sa liwanag. 43, verse 43. Tignan niyo ha. Narinig ninyo na sinabi nung una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ninyo
ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo sa iyong amang nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kung pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil na buwis na itinuturing na masasama? At kung ang binabati lang ninyo ay ang mga kaibigan ninyo, ano ang ginawa ninyo na nakahigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Kaya dapat kayong maging ganap tulad ng iyong amang nasa langit. So ano po yung bahagi of light? Bahagi po yung mahalin ang iyong kaaway. That's a part of light. Secondly, hindi lang po natin mamahalin, kundi ipapanalangin pa natin yung mga taong umuusig sa atin. Parte yun ng showing your light. So napakalawak po pala ng ibig sabihin of showing your light. So dito, pagdating po kay Pedro, why must they show their light? Dahil may mga tao na nagbibigay at nagsasalita ng masama laban sa kanya, laban sa church. May mga paratang yung mga tao sa labas, laban sa iglesia, na gumagawa daw sila ng kasamaan. So ano ang dapat gawin ng iglesia kapag sila'y sinisiraan? Mahalin nila lalo. Gantihan nila lalo ng kabutihan. Di ba mga kapatid? Napakahirap na gawin ho yun. Lalo na kapag alam mo wala ka namang ginagawa. Ikaw yung pinuputukan, ikaw yung pinag-iinitan. Ikaw yung, we could say, binubully doon, sa trabaho, sa mga kamag-anak. Ikaw yung inuusig. And yet, sabi ng Biblia, parte ng abstaining from fleshly desires. Kasi ano po yung parte ng fleshly desires? Yung gumante. Parte yon. Yung gumante. Pero kung iiwasan po natin yan, mapapanatili po natin yung maayos na conduct bilang mga Kristiyano. And for that very reason, kapag yan po ay napagtagumpayan po natin, ano po ang magiging resulta kapag sumunod po tayo sa Diyos? They will see your good works. Now, yung good works na tinutukoy po dito ay hindi tumutukoy sa ating sariling gawa, kundi yung gawa ng banal na Espiritu. Now, another good example mga kapatid, kung bakit kailangan maging maayos po ang ating pamumuhay, dahil ito rin po ay nakapagliligtas sa mga taong nanonood sa atin. Nabasahin po natin ang 2 Timoteo, Kapitulo 2, 2 Timothy, chapter 2. 2 Timothy, chapter 2, talatang 24. 2 Timoteo 2, talatang 24. Sabi po ng Biblia sa 2 Timoteo 2, talatang 24, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makawala sila sa bitag ng diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. So mga kapatid, napakalinaw po niyan. Parte ho yan of conducting yourselves with excellence. Yung sinabi po ni Pablo dito kay Timoteo, napakalinaw. Kapag may mga kakilala ho tayo na sumasalungat sa ebanghelyo na ating po itinuturo, hindi dapat tayo nagagalit, hindi dapat tayo napipikon, hindi dapat umiinit ang ating mga ulo or nanggigitil ho tayo, or puputulan lagi natin yung mga kausap natin, kundi sabi ng Biblia,
Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpe. At kailangan mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. So kapag may nakaharap ka Iglesia ni Cristo, may nakaharap ka na Roman Catholic, may nakaharap ka na Jehovah Witness, Mormon, kung anumang klaseng reliyon pa yan, saan siya nanggaling, sabi ng Biblia, kailangan maging mahinahon. Bakit po? Ano po ang dahilan? Dahil sa tuwing nagbibigay po ang Espiritu Santo ng utos, lagi may layunin ho yun eh. So bakit kailangan po maging mahinahon? Dahil sabi po dito sa 25, baka sakaling sa gaytong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Ngayon, ibahin po natin. Kapag hindi ka naging mahinahon, kapag hindi ka marunong magtimpe, at nakikita ng kausap mo na alam mo mahuhulog sa impyerno, puputok na ang litid mo, nagagalit ka na, nanginginig ka na sa galit, do you think may hikayat natin sila? No. That's the reason why sinabi po ng Biblia, we need to have self-control so that they may see. Look at that key word, see. Your good works. So okay, nanalo nga tayo sa debate. Nanalo ka nga sa argumento. Hindi mo naman sila nahikayat. Wala rin. Ang purpose po natin ay hindi manalo sa debate. Ang purpose po natin ay hindi mapatunayan tayo yung magaling, tayo yung mahusay, nasa atin ang sagot. Ang purpose po natin is to persuade men with the wisdom and gentleness of Christ, na makita po nila si Kristo. Kasi sa verse 26 sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila para gawin ang mga nais nila. So in other words, malaking impact pala ang nagagawa ng see. Na hindi lang po natatapos diyan. Pati na rin po, sa konteksto ng mag-asawa, may kinalaman din ho ito. Unang Pedro, Kapitulo 3. Unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 1. 1 Peter chapter 3, beginning at verse 1. May kinalaman din po ang tamang conduct sa pag-evangelize sa loob ng tahanan. Unang Pedro 3.1, kayo mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo, upang kung ang asawa ninyo ay hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali, kahit hindi kayo magsalita, sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. So napakalinaw sa talatang 1, magpasakop kayo. Bakit? Upang kung ang asawa ninyo ay hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, nang ibig sabihin na bahagian na nila, na sa pagsabihan na po nila, na bitawan na nila ang salita ng Diyos, pero hindi pa tumatanggap yung asawa, may isa pang solusyon na maaari gamitin ng Diyos na mabuksan ang mga ito. Sabi niya, maaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamagitan na mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. You see mga kapatid? So, ang nagbibigay po ng dalawang mensahe ay hindi lang po yung ebanghelyo na ating binibitawan, pati na rin po ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya madalas po natin maririnig sa mga tao sa labas, ayoko nagsisimba. I don't want to go to church. Bakit? Napakaraming hipokrito daw sa church. Well, what do you expect? Kapag pinagsama mo ang lahat ng mga makasalanan na tao na niligtas ni Kristo, you're not gonna see perfection. Kaya nga dapat maituon ang ating mga pag-iisip kay Kristo. Dahil kapag itinoon ho natin ang ating mga paningin sa tao, kung titingin ho kayo sa akin, sigurado matitisot kayo mga kapatid.
Kung titingin po kayo sa ibang tao, babagsak at babagsak po tayo. But if you look to Christ, who is the perfect example of righteousness, looking unto Jesus as the finisher of our faith, author and finisher, hindi ho tayo magigiba. So dito, ano po ang purpose po ni Pedro kung bakit po niya sinabi, mag-ingat tayo sa ating pamumuhay? Number one, para makita ng mga nagbibigay na masamang speaking laban sa church, yung mabubuting gawa ng mga Kristiyano. So that involves the truth. That involves nagpapasakop sa mga bagay that we submit to na hindi naman labag sa salita ng Diyos. Pero ito rin po yung number one reason kung bakit kailangan natin mag-ingat. Kapag nakita po nila ang mabubuting gawa na ginagawa ni Kristo sa atin, one day, they will glorify God on the day of visitation. Now, anong ibig sabihin po nun? Well, sa Tagalog, ang ibig sabihin po nito is, kahit na pinararatangan nila kayo ngayon na masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Now, what does that mean? Kasi medyo mapapaisip ka eh. Kung sila'y nanguusig ng church, in what way do they glorify God? Parang doesn't make sense eh. Kasi alam na nga natin, ang gumagawa po nito ay unbeliever. So how do they glorify God? Mga unbeliever nga sila eh. How do they glorify God? Well, sa interpretation po ng Christian Church, may naging dalawang interpretation pagdating po dito sa huling line na ito. Glorifying God on the day of visitation. Ang unang interpretation is this. Kapag nakita ng mga hindi mananampalataya ang kabutihan ni Kristo sa kanyang iglesia, mapapahiya sila sa araw ng paghuhukom. Mapapahiya sila. Which means, ang lahat ng sinabi nila laban sa church, na patunayan na totoo pala ang sinasabi ng church, pero too late na para sa kanila magsisi dahil ang tinutukoy dito ay araw na ng paghuhukom eh. So in other words, on the day of judgment, naku, dapat pinakinggan ko yung nangaral sa akin. Bakit ko ba siniraan yung Kristiyano na yun? Totoo pala yung sinasabi niya. So yun ang interpretation ng ilan. Bahagi po dito, yung mga modern interpreters, they suggest, yan ang ibig sabihin po niyan. Subalit, yung ikalawang interpretation po dito of God on the day of visitation is this. Kapag namuhay po tayo ng maayos, na walang kapintasan sa tulong po ng Espiritu Santo, bago dumating ang araw ng paghuhukom, ililigtas po sila ng Diyos. At ang nagiging isang instrumento kung bakit mga kapatid, i-glorify po nila ang Diyos is because nakita po nila yung makakristong pamumuhay sa atin. Nang ibig sabihin, nahikayat natin sila dahil po sa tulong ng Diyos, dahil sa ating pagsunod sa salita ng Diyos. Pero, kung tatanungin ho natin, alin po sa dalawa ang mas matimbang? Aaminin ko po mga kapatid, parehas po sila matimbang, subalit, tuwing ginagamit po yung salitang on the day of visitation, lalo na sa lumang tipan, ito po ay laging konektado sa judgment in a negative sense. So that means, kahit na ang sinusukli ho sa atin ng mga tao sa mundo is masama ang mga Kristiyano, walang kwenta ang mga Kristiyano, puro kalokohan ang sinasabi ng mga Kristiyano. Sa araw ng paghuhukom, patutunayin po ni Yahweh sa lahat ng mga umuusig sa church, lahat ng mga sinasabi mo laban sa aking mga anak, ikaw yung sinungaling. Ang Diyos ang gaganti para sa atin on the day of judgment. Now, why do we say that that is the more
closer interpretation. Well, kung itataas po natin ang basa sa talatang 8, ano ho ang mangyayari sa mga hindi mananampalataya na hindi tatanggap sa salita ng Diyos? Sabi po dito, ang batong ito ay naging katitisuran sa mga tao at makakapagpataba sa kanila. Natitisod sila dahil ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. Ganoon ang nakatalaga para sa kanila. Kaya wala po yung pinagkaiba dito sa talatang 12. So habang tayo ho mga kapatid ay nandito sa mundo, inuusig ng mundo, kahit tayo inuusig, kahit tayo ay pinagbibintangan na gumagawa daw tayo na masama, kahit anong panlalait ang sabihin po nila laban sa atin, sabi ng Biblia, patuloy mo ingatan ang iyong patotoo bilang Kristiyano. Ingatan mo ang kinikilos mo, ingatan mo ang iyong hot-temperedness, ingatan mo lahat. Bakit? Dahil may goal tayo Nais mo maipakita si Kristo. At kahit na marami sila sinasabi laban sa church, ipanalangin pa natin lalo sa sila dahil ang kanilang kahinatnan on the day of God's visitation ay nakakatakot. Now, bago ho tayo magtapos, why do you think sinasabi po ng Biblia, huwag tayo gaganti? Dahil walang anumang ganti on our part ang mas hihigit pa sa ganti ng Diyos. Yun ang kailangan ho natin isipin mga kapatid. May mga kakilala po ba tayo? Binahagian mo, nilait ka, binaliwala ang sinabi mo. May pinapanalangin ka na, Lord, buksan mo po yung puso nitong tao na to. Pero ano yung ginagawa niya? Tinatawanan ka lang niya. Instead of sabihin natin, bahala ka, mahulog ka sa impyerno, mali yun. Ang dapat ho natin sabihin, Lord, maawa kayo sa kanya. Panginoon, have mercy on this individual. Hindi niya alam ang kanya sinasabi dahil there will be a day of visitation. As of now, hindi pa bumibisita ang Diyos on that final day of judgment. Hindi pa siya bumibisita pa Pero once that final elect ay sumampalataya kay Kristo, anong itsura ho nito? Revelation 19, yun ang itsura po noon. Papatayin niya ang lahat ng mga hindi mananampalataya. At doon po matutupad yung sinasabi po ni Pablo sa Filipos 2, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So 2 commandments, abstain and conduct. Umiwas at mamuhay. Bakit po? Dahil may araw ang Diyos when He will visit those who persecute His church.